everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. It's the 21st day of January. Kumusta? Okay pa ba kayong lahat? Nako naman, ang bilis ng panahon ano? Parang kaka-New Year lang. Ngayon, January 21 na naman. Pero syempre, kahit ang bilis ng panahon, ako naman nagpapasalamat dahil hindi kayo mabilis na magsawa dito sa ating channel at lagi pa rin kayong nandyan, sumusuporta at nagmamahal. I love you all so much dahil kayo po ang dahilan kung bakit natin ipinagpapatuloy itong ating munting programa dito sa YouTube. Hello ako sa ating mga commentators, kay Jude Simple. Maraming salamat, Joy May. Thank you so much sa iyong pagbabalik. Hello rin kay Margie Flores, Nits Pabualan, RD Edria. Hello rin kay Maylene Garrido, Ailis Yocom, maraming salamat sa pakikinig. Mary Molina, Mayan Tablazon, Gimaras Girl, thank you so much. Martin Durant, Rose Kalang, Liza Chen. Hello rin kay Gail Easy, Angeli Escarcha, maraming salamat sa pakikinig. Maylene. Hi din kay Aksa Heliana from Kuwait. Bevelyn Tongo, maraming salamat all the way from Dubai. Hello rin kay Angelita Villafuerte, Lady Grace 1909. Kay Honey Bunch, maraming salamat. Nora Barido Hamandre, thank you so much all the way from Oman, Muscat, Middle East. Hello rin kay Riza Gale. Hi kay Rosa, Riza, Rochelle, and Jen from South Caloocan na laging nakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyo. Genesee, hello rin kay Jeanette Mariano. Kay Marietta Yoto, maraming salamat. Kay Margie, kay Jane Makuana. Hello rin kay Chazi Chai, Karen Paliha, at sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig, yung ibang hindi nabanggit, baka sa susunod nating video, ikaw mababanggit. So antay-antay ka lang dyan. Huwag ka lang munang umalis at huwag ka lang munang magsawa dahil eto na, simulan na natin ang inyong paboritong kwento, ang inyong paboritong programa dito lamang sa Dear Mama Mia. Minsan, ang isang malaking pagkakamali na ating nagawa ay nagdadala sa atin sa pinakamasaya, ngunit pinakamasakit na bahagi ng ating buhay. Dear Mama Mia, good day po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Gray, isang lalaki. Kung atin pong pag-uusapan ng pisikal na anyo ay sakto lang po ang pangangatawan ko. Meron naman akong konting abs. Sikreto lang po kung saan ako nakatira dahil medyo may pagka-SPG itong aking kwento. So please, sa mga may anak o may mga minor de edad na nakikinig dyan, ay paki-warning na lang po at pakihinaan ang inyong mga headphone. Mama Mia, itong aking isasalaysay na kwento ay ang most unforgettable na nangyari sa buhay ko, na hanggang ngayon ay nagbabother pa rin sa aking isipan. Medyo naintriga po akong mag-share ng kwento dito sa inyo dahil may isa po akong kaibigan na nag-share ng isa ninyong mga video sa news feeds niya sa Facebook. Kaya naman nakita ko yun, accidentally ko yung naklik at doon ay naumpisahan kong makinig sa inyong programa. Dahil medyo may pagkatolits tayo o tol ano ang latest. Mama Mia, binisita ko ang iyong YouTube account. At doon ko nalaman na pwede palang magpadala ng iyong sariling kwento, kahit anong kwento dito sa programa mo. Medyo mahaba man o medyo maikli. So atin na pong umpisahan ng medyo mahaba-habang parte ng aking kwento. Long years ago, fresh graduate ako nung mga time na ito. At dahil nga ang puso ko ay talagang gustong-gusto ang photography, yun po ang pinursu ko kahit malayong-malayo doon ang kursong tinapos ko. Dahil nga doon ay meron akong mga nakikilalang mga photographer din sa aming lugar.
Yun talaga ang ginagawang hanap buhay? Kailangan mong i-widen ang iyong influence at syempre pati na rin ang iyong network para may magbigay sa iyo ng racket. At isang araw, ang kaibigan ko pong photographer na si Miggy ay tinawagan ako. Ang sabi niya, Mama Mia, ay gusto niyang ako ang pumalit sa kanya bilang photographer dahil may sakit daw siya at hindi kaya ng kanyang katawan. At medyo malayo-layo daw ang bibisitahin ng kliyente na isang paaralan dahil nasa may bundok daw itong bahagi. Nakaset na ang schedule namin at nag-usap na rin kami ng kliyente na sa terminal lamang kami magkikita. Through text ang aming usapan. 4:30 AM pa lamang ay papunta na ako dun sa terminal na pinag-usapan namin. 5:08 ay may dumating na isang van. May bumaba na isang babaeng medyo chubby at napaka-strikta ng mukha. Etong babaeng to ay kakilala lang din ng girlfriend ni Miggy. Kaya nga si Miggy sana ang kanilang kukunin bilang photographer dahil kailangan na kailangan daw nila ng maaasahan na isang photographer. At dahil may sakit ang kaibigan ko, ako ang nirefer ni Miggy sa kanya. Ibig sabihin may tiwala sa akin ang kaibigan kong si Miggy. Kaya naman Mama Mia, inisip ko nung mga panahon na yon na kailangan kong pag-igihan nito para mas lalo pang dumami ang mga racket na ibibigay sa akin ng kaibigan ko. Isa kasi si Miggy sa mga pinakamagagaling na mga photographers sa aming lugar. Hiningan ako agad nung babae ng ID at pinicturan niya ang ID na yon. Pagkatapos ay binigay doon sa kaniyang kasamahan na isang maskulado. Naisip ko Mama Mia na para namang kriminal ang taong ito. Sorry na po sa pagiging judgmental, pero dahil malaki na ang kanyang katawan at tadtad pa ito ng tattoo, ayun talaga ang naisip ko nung mga panahon na yon. Bahala na, wala naman akong kasalanan, malinis ang konsensya ko. Pagkatapos noon ay bumalik yung maskuladong lalaki at yung striktang babae sa van. Meron silang kausap dun sa loob ng van, Mama Mia. Na para bang may ina-action pa yung babae dun sa kaniyang kausap kung ano ang dapat gawin. Pagkatapos noon ay binuksan nung striktang babae ang pintuan ng van sabay sabing, "Okay ka lang ba talagang mag-isa, ma'am?" Hanggang sa nagsalita yung babae na kausap niya rin sa loob. "Yeah, don't worry. Kaya ko ang sarili ko." Ilang segundo ba, sa wakas ay lumabas na rin yung totoo kong kliyente. Mama Mia, paglabas niya ay parang nakakita po ako ng isang artista sa ganda. Napakakinis ng kanyang balat at kitang-kita mo talaga sa itsura niya na dalagang dalaga pa siya at napaka-sexy naman talaga ng kanyang katawan. Papasa nga siguro siyang artista sa Viva Max eh. Napakaganda ng kanyang mga legs at napaka-shiny ng kanyang buhok. Kahit pa nga naka-dark shade siya nung mga panahon na yon, ay halatang halata kong napakaganda talaga niya. Ewan ko, nung mga panahon na yon, pakiramdam ko ay parang nag-slow motion ang lahat sa paligid ko. Para akong nanlamig ng husto at parang bumilis ang pagtibok ng puso ko na hindi ko maintindihan kung bakit. Bagay na bagay talaga sa kanyang outfit niyang black leggings. Pagkatapos ay nakamaong pa siyang jacket na light pink. Ako naman, Mama Mia, ay prepared din nung mga panahon na yon. Dumaan siya sa harapan ko. Hanggang sa lumapit siya ulit sa aking kinaroroonan. "This is Z. Since Miggy is not feeling well and he's referring you to us, and he said that we can also trust you because you were best friends, pumayag kami na ikaw ang pumalit sa kanya. So now, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa.
first time ni Z na mag-visit sa location without his dad. Without her dad and ang mga tauhan nila. So please, alagaan mo siya. And don't make things na makakasira sa iyong kinabukasan. Mama Mia, medyo kinabahan ako sa sinabi nung babae na para bang may halong pagbabanta ang kaniyang mga sinabi sa akin. Agad din naman akong tumango at nagpaalam na rin siya na aalis na kami. Sumakay kami nung babaeng tinawag niyang Z sa isang bus. Tamang tulog-tulog lang kaming dalawa sa biyahe dahil napakaaga pa noon. Napakalayo din kasi nung babiyahiin namin. Hanggang sa lumipas ang mahigit 3 oras ay nakarating na rin kami sa location kung saan ay meron pong mga motor na pwedeng sakyan papunta doon sa may bukirin. Kung tawagin dito sa amin ay habal-habal. Bumaba na kami. May isang matured na babaeng nag-aantay sa amin doon. One of the teachers pala yon sa paaralan na bibisitahin namin ni Z. Bago pa kami pumunta dun sa mismong paaralan, Mama Mia, ay nag-breakfast na muna kami sa may karinderya. At bilib na bilib ako dun kay Z dahil kahit na ang totoo ay pang mamahaling restaurant ang itsura niya, ay baliwala sa kanyang kumain sa mga lugar na ganon. Pero napakaganda naman talaga ng paligid. Kahit pa sabihin nating karinderya lang yun ay napakaganda ng tanawin at napaka-peaceful din. Kukonti lang ang mga sasakyang dumadaan. Nakapag-decide kami, Mama Mia, na paakyat dun sa mismong paaralan ay mag-aarkila ulit kami ng habal-habal. Pero yung habal-habal ay hanggang sa may sementadong parte lamang ng kalsada. Kasi hindi na raw madadaanan ng kahit na anong sasakyan ang daan papunta dun sa may eskwelahan. Pero at least, 1 hour na lakaran na lang ang aming tatahakin bago kami makarating sa mismong school. Ang setup namin, si teacher ang nakasunod dun sa driver. Na sa pagitan namin ni teacher si Z at ako yung sa pinakalikurang bahagi ng motor dahil baka mahulog siya, Mama Mia. Napakahaba naman kasi ng habal-habal doon sa lugar namin. Yung mga motor talaga na parang pambukirin. Kaya ayun, Mama Mia, kasya kaming 4 doon. Driver, si teacher, si Z at tsaka ako. Pero Mama Mia, habang nasa likuran ko, si Z ay parang nagwawala na po ang tibok ng puso ko. Naaamoy ko kasi ang napakabango niyang buhok. Busog na busog ang aking ilong dahil sa kabanguhan ng kanyang buhok at ng kanyang lieg. After mga 30 minutes siguro yun ay nakarating kami sa hulihang bahagi ng sementadong daan. Si Z ang nagbayad dun sa driver. Napakaganda ng place na yon. Merong cottage at meron ring mga room for rent na maganda din naman para sa mga turista. Meron kasing tourist spot doon at merong falls, Mama Mia, na sikat talaga sa lugar namin. Dahil napakaganda naman ito. Pero walang panama ang falls na yon sa gandang taglay ni Z. Agad niyang tinanggal yung kanyang shades at dun ko nga nakita na tama nga ako. Napakaganda niya pero mas lalo pa siyang gumanda nung tinanggal na niya ang kanyang shades dahil nakita ko na ang mga magagandang pares ng kanyang mata. Napaka-inosenteng tignan. At kitang-kita mong napakakapal ng kanyang pilik mata na halata mong natural at hindi yung mga eyelash extension na nauuso ngayon. Yung kilay niya ay kitang-kita rin na natural at hindi dumaan sa kahit na anong tinatawag nilang mga microblading o pag-aahit. Pinkish din ang kanyang lips. Yun ang hindi ko alam kung natural ba nung mga panahon na yun. Napakarami ko nang nakitang mga magaganda sa lugar namin.
Pero para sa akin, ang layo-layo nilang lahat kahit pagsama-samahin pa sila kung ikukumpara kay Z. Napaka-natural ng kanyang beauty. Walang kahit na anong bahid ng makeup ang kanyang mukha. Pagbaba namin dun sa may habal-habal at nung mabayaran na nga ni Z yung driver, ay nag-umpisa na rin kaming maglakad. Matagal-tagal din ang lakaran namin at nakita kong pagod na si Z. Kaya ayun, nag-insist ako na ako nang magdadala ng kanyang backpack. Dahil ako naman ay kayang-kaya ko lang ang mga lakarin na ganon dahil sanay na rin naman ako. Isa pa Mama Mia, kapag naman talaga nagiging photographer ka sa mga event ay buong araw ka halos nakalakad at nakatayo. Kaya sanay na rin ang katawan ko. Ang importante talaga sa akin ay yung bitbit ko na lang na kamera. Yun ang sinafety ko para wag masira yon. Nung makuha ko ang kanyang bag ay medyo mabigat-bigat naman pala talaga ito. Naisip kong baka may gold sa loob. Tumbler na lang ang bitbit ni Z, samantalang si teacher naman ay sling bag ang kanyang daladala. Malapit lang pala dun sa school ang bahay ni teacher, kaya wala siyang masyadong dala nung araw na yon. Hindi na kami nag-uusap habang naglalakad dahil pare-pareho na kaming tatlong hinihingal na rin. Napaka hapunan ng katawan namin nung mga panahon na yon dahil bugbog sa biyahe, maaga pang gumising, pagkatapos eto, naglakad pa ng pagkalayo-layo. Pagkatapos ng mga panahon na yon, Mama Mia, ay nakita naming parang dumidilim na rin ang langit. Hindi pa naman gabi pero halatang halata na uulan na. Medyo lumamig na rin ang hangin na aming nadadaanan. Noong una inisip ko na kaya siguro malamig dahil makahoy din ang lugar na yon. Hanggang sa nakaabot na kami sa tuktok nung bundok. Nakita na namin yung paaralan, Mama Mia. Merong mga mumunting bahay na nakapaligid dun sa paaralan na yon. Nag-insist si Z na magpahinga daw muna kami. Kasi pawis na raw siya. At syempre natuwa naman ako dahil pagod na rin naman ako, hindi ko na lang pinapahalata sa kanya. Nakaupo kami sa may Carabao grass, pagkatapos ay kinuha niya yung jacket niya. Tinanggal niya yon mula sa kanyang katawan at mas lalo kong naaninag kung gaano ka-sexy ang kanyang katawan. Agad siyang humiga dun sa may Carabao grass, Mama Mia. Napaisip pa ako, naku baka mga ito maya-maya dahil baka hindi sanay. Napapikit-pikit pa si Z habang nakahiga at halata mo talagang pagod na pagod. Inisip ko nung mga panahon na yon, ano kayang pakiramdam kapag katabi siya, kayakap siya at nahahalikan siya. Ewan ko, hindi naman po ako maniac na lalaki pero naiisip ko talaga ang mga panahon na ganon. Ilang sandali pa ay bumangon na siya dahil malapit na lang daw naman kami. Pagdating namin sa may paaralan ay merong mga sumalubong sa amin na mga teacher. Yung iba din ay mga magulang at heartfelt talaga ang pag-welcome nila sa amin nung mga panahon na yon. Ang dami pala nilang hinandang pagkain. Meron pa yung native na manok, Mama Mia. Kanya-kanya pala sila ng toka sa pagluluto. Kaya ayun, nag-ayos na si Z. Yung teacher na kasama namin ay nag-ayos na rin at binigay ni Z ang kanyang camera sa akin. Sabi niya yun lang daw ang gamitin ko. Siya na raw ang bahala sa editing. Nako, ang gaan naman pala ng trabaho ko. Malaki ang pasahod tapos magsha-shot lang ako dahil siya na raw ang bahala sa pag-i-edit. Pero hindi ako natuwa nung mga panahon na yon, Mama Mia. Naisip ko kasi, andito na kami. Kapag tapos na ang mission namin dito, I'm sure hindi na kami magkikita ulit.
So ayun, hindi ko na sinayang ang pagkakataon. Dumada moves na ang lolo ninyo. Pasikreto ko siyang pinipicturan gamit ang sarili kong camera. Hanggang sa mabilis na natapos ang ginawa namin, Mama Mia. Ang ginawa naming pagpipicture doon. Alam mo ba, Mama Mia, habang nandun kami, ay mas lalo akong na-in-love kay Z. Hindi lang pala siya maganda, dahil yun palang binivisit niya na paaralan ay ni-sponsoran pala ng kanyang daddy. Mahilig daw kasi ang daddy niyang mag-sponsor lalo na kapag ang pag-uusapan ay edukasyon. At ang hilig nito ay ang mga elementary school na malayo at hindi na nabibigyan masyado ng pansin ng ating gobyerno. Para raw maging komportable naman kahit papaano ang pagpapatuloy ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Bilib na bilib ako sa kanya at sa kaniyang mga magulang. Kahit na may kaya sila ay halatang-halatang napaka-down to earth ni Z. Wala siyang arte sa katawan at hindi siya plastic. Mama Mia, nakikita ko talaga sa kaniyang mga mata na sincere ang pagtulong niya doon sa komunidad na aming pinuntahan. Kaya pala, Mama Mia, kaya pala siya ganoon dahil narinig kong kwento niya doon sa ibang mga teachers na ganun talaga raw ang kaniyang mga magulang, lalong-lalo na rin ang kaniyang lolo't lola. Mama Mia, ang lola raw ni Z dati ay isa sa mga ganong uri ng tao. Isa sa mga batang hindi madaling mag-aral dahil kapos pagdating sa pera. Kapos pagdating sa pangangailangan. Lalo pa raw naghirap ang lola ni Z nung binuntis lang ito ng kanyang boyfriend at biglang iniwan. Pero dun sa nasagap kong kwento, ang lola niya ay hindi nag-atubiling magsikap hanggang sa nakaabot ito sa abroad para lang mapag-aral daw ang kanyang ama. Siyempre ang kanyang ama ay nag-aral din namang mabuti hanggang sa naging successful nga itong businessman at meron na rin itong iba't ibang negosyo dito sa Pilipinas. Bago raw namatay ang kanyang lola, ay sinabi nito sa kanyang anak o sa ama ni Z na huwag pabayaan, lalong-lalo na ang mga kabataan na nagsisikap na magtapos ng pag-aaral. Lalong-lalo na raw ang mga kabataan na nasa bukiring bahagi ng ating bansa na hindi nabibigyan ng pansin ng ating gobyerno. Kaya ayun, yun ang nangyari. Dahil nga mabait ang kanyang ama ay sinunod nito ang bilin ng kanyang mama bago ito namatay. Marami ring charity na sinusuportahan, hindi lamang ang ama ni Z, kundi maging ang kanyang ina na galing sa may kayang pamilya. Magaling magdala ng tao ang kanyang mga magulang base na rin sa kwento ng mga guro doon sa paaralan na aming pinuntahan. Mama Mia, nalaman ko rin na pumanaw na pala ang mama ni Z. Pumanaw ito dahil sa isang car accident. Kasama pa nito na pumanaw ang family driver nila. Kahit na ilang taon na ang lumipas nung mawala ang kanyang ina, never daw naghanap ng iba ang kanyang ama. Ang ginawa raw ng papa niya ay mas lalong nagpursigi ito sa pagtatrabaho at pagdenegosyo dahil lalo pang pinaparami nito ang mga charity na kanyang ini-sponsoran. And now, medyo may edad na raw ang papa niya. Yes, nasa 60s na, pero kung tutuusin, sabi ng mga guru doon ay hindi raw talaga halata sa mukha nito.
dahil may kaya daw talaga ang papa niya at gwapo daw ito. Hindi naman nakapagtataka kung bakit gwapo ang papa ni Z kasi maganda naman siya. Si Z nung mga panahon na yon ay 20 plus na Mamma Mia. Pagkatapos ng event na yon at pagkatapos ng kainan ay medyo dumilim na talaga ng tuluyan ng kalangitan. So nagdesisyon na kami na magdahan-dahan na at umalis na dahil bukang uulan na at baka gabihin kami dun sa school. Ayaw sanang pumayag ng mga teacher noon dahil baka raw maabutan nga kami ng ulan sa daan. Doon na lang daw kami mag-overnight, Mamma Mia. At dahil medyo matigas ang ulo ni Z ay nag-insist ito na kaya pa raw naming umuwi dahil maaga-aga pa naman daw. Yung mga gamit namin ay isinilid na lang namin sa mga plastic bago namin isinilid sa aming bag, especially yung mga cameras para kung sakali man talagang maabutan kami ng ulan ay hindi masisira ang mga ito. Grabing pasalamat ng mga tao doon dahil sa wakas meron ng patuloy na nagsponsor sa kanilang paaralan. Kami ay umalis na rin at hindi na rin nagtagal. Nasa kalagitnaan pa kami ng aming paglalakad nung biglang bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Ganun talaga sa may bukirin, kapag bumuhos ang ulan ay wagas, sobrang lakas. At doon mas lalo akong napabilib kay Z. Dahil nung makakita siya ng dahon ng saging ay pinutol niya iyon, Mamma Mia, para raw gawing payong lalo na sa bag dahil baka raw pumasok ang tubig doon sa may plastic na pinagsidlan namin ng camera. Sayang daw ang memory na nandun sa camera. Pagkatapos noon ay tumawa siya at napakaganda niya. Hindi pa rin tumitila ang malakas na ulan nung mga panahon na yon. Kaya nagdesisyon kami na sumilong muna sa lilim ng napakalaking kahoy. Sakto naman dahil merong may maliit doon na parang waiting shed o parang kubo na walang mga dingding, Mamma Mia. Parang 4 na kahoy lamang iyon tapos may parang bubong para hindi kami masyadong maulanan. Nakita kong nilalamig na si Z. Sinabi ko sa kanya na tanggalin ang kanyang mga suot. Tanggalin ang kanyang jacket dahil basang-basa na ito. Pagkatapos noon ay niyakap ko siya. Shock na shock siya, Mamma Mia. Sabi ko wag siyang mag-alala dahil hindi naman ako masamang tao. Pero natakot talaga ako nung mga panahon na yon nung bigla ko siyang niyakap dahil tinignan niya ako ng pagkatalas-talas niyang mga mata. Medyo nagdalawang isip pa siya noon kung bibitaw ba siya sa pagkakayakap ko. Napakasarap kasi sa pakiramdam habang yakap-yakap ko siya, Mamma Mia. Ewan ko, pakiramdam ko ay parang na love at first sight ako sa kanya nung mga panahon na yon. Magkayakap lamang kami habang minamasdan namin ang pagpatak ng ulan. Ilang sandali pa ay medyo humina ng ulan. So nakapagdesisyon na kami na patuloy na sa aming paglalakad. Medyo madilim na rin ang paligid hanggang sa makarating kami sa may mga cottage. Yun bang may sementadong daan? Kung saan kami binaba nung aming habal-habal driver. Pero pagdating namin doon ay wala pong mga motorsiklo nag-aantay. Siguro dahil gabi na. Sa Bukirin kasi kapag 6 p.m. na ay gabi na yon sa kanila. At dahil wala kaming masakyan ay hindi na namin kaya pang maglakad so nagdesisyon kaming magrenta na lamang ng kwarto. Mamma Mia, wala pong kwartong available nung mga panahon na yon. Kawawa na talaga si Z dahil kitang-kita kong nilalamig na siya. Hanggang sa may isang couple na naawa sa amin na nagrenta doon. Sabi nila ay pakikiusapan na lang daw nila ang may-ari doon na baka pwedeng dun kami sumama sa kanila.
Nahiya pa sana si Z at nagpasalamat at sinabing ire-refund na lang niya ang binayad ng couple. Tumango na lang din yung couple na nagkipag-usap sa amin. Mabait naman sila. Mama Mia, basang-basa kami nung mga panahon na yon. Buti na lang yung may-ari doon ay pinahiram kami ng pantulog. Okay lang naman sana sa akin na walang saplot habang natutulog basta katabi ko si Z. Bumili rin kami doon dahil may tinda silang sabon at toothpaste at toothbrush. Sabi nung may-ari ay dapat maligo daw kami para iwas sakit na rin. Mama Mia, ang nangyari po ay iisang kwarto lang kami ni Z. Hindi lang din kaming dalawa doon, Mama Mia, kahit pang dalawahang kwarto lang yon. Nandun din yung mabait na couple na siyang nagpatuloy sa amin. Mababanyo ka? Ikaw na mauna? Sabi nito sa akin. No, ikaw na. Kasi alam kong kanina ka pa nilalamig eh. Sagot ko naman. Thank you. Sabi niya sabay bigay sa akin ng pagkatamis-tamis niyang ngiti. Paglabas niya ng banyo ay ako naman ang naligo. Buti na lang at merong washing machine doon, Mama Mia, sa labas at nakisuyo ako na dun kami maglaba ng mga damit namin ni Z para may masuot kami kinabukasan. Buti na lang at umokay sila. Binigyan pa nila kami ng biskwit pagkatapos heater dahil baka raw gusto naming magkape. Binigyan nila kami ng kape at saka oatmeal dahil baka raw gutom na kami. Mama Mia, totoong napakababait ng mga tao sa Bukirin. Pagkatapos ay isinampay ko na yung aming mga damit ni Z. Bumalik ako sa kwarto, dala-dala yung pagkain at heater. Kakain ka ba nito? Tanong ko. Oo naman. Basta ba walang lason, kakain ako eh. Sabi niya sabay ngiti. Hindi ko mapigilang humanga sa kanyang ganda. Siya nga pala, pinatuyo ko muna yung mga sinuot natin kanina. Talaga? Yung ano ko? Sabi niya nang hindi madiretso pero alam ko naman na ang ibig niyang sabihin ay kanyang mga undies na pareho pong small size. Okay lang yun. Wala naman yung mali siya. Sabi ko. Pasensya ka na ha. Hindi ko naisip na wala pala tayong damit dito. Salamat talaga. Medyo nahiya ako, Mama Mia. Masaya ako kahit na nahiya ako. Masaya ako kahit na nabasa kami ng ulan. Masaya ako kahit na hindi kami nakauwi dahil ibig sabihin lang ay medyo humahaba ng konti ang oras namin na magkasama. Pagkatapos naming kumain ay nag-toothbrush siya at nakapag-decide na matulog na raw siya dahil medyo sumama raw ang kanyang pakiramdam. Nasa kama siya habang ako ay nasa sahig at naglatag na lamang ng foam. Mga 1 a.m. na, Mama Mia, nung magising ako. Kasi parang narinig kong umuungol si Z. Hindi ko alam kung bakit. Bumangon ako at hinawakan ko siya. Hinawakan ko ang noon niya at dun ko napagtanto na napakataas ng kanyang lagnat. Napakainit niya at lalo palang lumakas ang ulan sa labas. Kaya ayun, nagpainit ako ng tubig sa heater. Kinuha ko yung towel para ipunas sa kanya. At pinainom ko rin siya ng mainit na tubig para naman pagpawisan siya. Sabi niya magsi-CR daw siya kaya inalalayan ko siya dahil alam kong mahinang-mahina ang kaniyang katawan at baka matumba siya. Sa labas lamang ako ng CR nag-antay. Hindi po ako pumasok. Nung lumabas siya ay inalalayan ko siya papunta sa kama. Pagkatapos ay humiga siya ulit at ako naman ay bumalik din sa pwesto ko. Ilang saglit pa ay naramdaman kong nanginginig siya at dahil wala akong kaalam-alam kung anong gagawin ko,
ay tumabi ako sa kanya sa kama at niyakap ko siya. Ewan ko kung saan ako galing sa ideyang yon. Hindi po yon pagmamanyak sa kanya. Wala pong kamanyakan na pumasok sa utak ko nung mga panahon na yon. Takot ang naramdaman ko dahil kitang-kita ko talaga ang kanyang panginginig. Nakahiga kaming dalawa sa kama habang yakap ko siya. At Mama Mia, nagpasalamat naman ako sa ideyang yon dahil effective. Medyo nawawala ang kanyang panginginig at dun ko na-realize na sa posisyon pala naming yon ay para kaming mag-asawa. Tinitigan ko ang mukha niya na sobrang ganda. Hanggang sa hindi ko na namamalayan at bigla ko na lang siyang hinalikan sa kanyang mga labi. Ewan ko kung anong demonyong pumasok sa isip ko nung mga panahon na yon. Bigla namang dumilat ng pagkalaki-laki ang kanyang mga mata. Gulat na gulat siya sa ginawa kong paghalik sa kanya. Napakabango ng kanyang hininga. Hindi ko na napigilan na i-explore ang halik na yon. Hanggang sa kanyang lieg, hanggang sa kanyang mga bulkan. At dahil nga nakapantulog siya nung mga panahon na yon, ay ang dali-dali lamang buksan ng mga botones ng kaniyang suot. Mas lalo akong ginanahan at mas lalong lumakas ang loob ko na ipagpatuloy ang ginagawa ko nung wala akong marinig at makitang pagtutol mula kay Z. Bagkus ay umuungol siya sa bawat haplos ko, Mama Mia. Napakasarap pakinggan ng kaniyang mga ungol. Hanggang sa nakarating na ang mga halik ko sa kaniyang tiyan. Doon na siya nag-uumpisang gumalaw ng gumalaw dahil siguro sa sobrang kiliti na kaniyang nararamdaman. Mama Mia, hanggang sa nahubad ko na rin ang pang-ibaba niyang suot. Bumaba ako dun sa kaniyang paanan. Hinalikan ko ang kaniyang talampakan hanggang sa kaniyang mga binti, hanggang sa kaniyang mga hita, hanggang sa pinakamaselang bahagi ng kaniyang katawan. Pinagpala ko yun, Mama Mia. Ewan ko, hindi naman ako ganoon sa mga dati kong naging girlfriends o sa dati kong mga babaeng nakaniig. Pero kay Z, siguro nga dahil sobrang ganda niya, ay wala akong kaarte-arte. Kahit ang pinakamaselang bahagi ng kaniyang katawan ay pinasadahan ko ng aking bibig. Doon na siya parang sinaniban ng masamang espiritu. Kung ano-anong posisyon ang ginagawa niya. Napaka-fresh ng kaniyang amoy. Ewan ko, yung amoy na nakakabaliw. Pakiramdam ko nung mga panahon na yun ay napakaswerte ko. Parang isang kayamanan ang nakaahin sa harapan ko. Naisip kong napakaswerte din siguro ng kanyang boyfriend. Mama Mia, isa po pala sa aaminin ko, nung mga panahon na yon ay may girlfriend pa po ako. Pero wala na po kaming masyadong komunikasyon at hindi na rin klaro ang aming relasyon. Dahil parang umaayaw na rin ako sa kanya noon dahil sa kanyang ugali na may pagkamata pobre. Yung girlfriend ko kasi ay mabait lang dun sa mga tingin niya ay ka-level niya ng estado sa buhay. Sa tingin niya kapag mas mataas sa kanya o ka-level niya ay napaka-anghel talaga ng kanyang pag-uugali. Pero dun sa mga mahihirap or dun sa mga hindi niya ka-level, dun lumalabas ang pangit niyang pag-uugali. Ang hindi ko talaga gusto ay kung paano siya makipag-usap sa kanilang mga kasambahay. Lalong-lalo na noon kapag kami ay nagda-dine-in sa restaurant ay parang iniinsulto niya lagi yung mga waiters. Doon ako nadidisappoint sa kanyang pag-uugali. Maganda din naman yung girlfriend ko, pero
Yung pag-uugali niya talaga ang malaki niyang kapintasan. Sinabihan ko na siya na hindi maganda ang maging gano'n ang pag-uugali. Kasi yung aso nga, hindi tao yun pero tinatrato natin ng maayos. Yung ibang tao pa kaya? Pero ang ending, hindi po siya tumatanggap ng mga positive criticism. Pakiramdam niya ay inaaway ko siya kaya nagiging defensive siya at inaaway niya rin ako. Kaya hindi niyo siguro ako masisisi na nakalimutan ko siya nung makita ko nga si Z. Lalong-lalo na nung kaming dalawa na lang ang nasa ibabaw ng kama. Mama Mia, nung mga panahon na yon, kahit may girlfriend ako, ay wala na po kaming komunikasyon. Hinahayaan ko na lang siya at pinapakita ko na lang sa kanya na wala akong masyadong interes para siya na mismo ang umayaw sa akin. Para siya na mismo ang makipaghiwalay sa akin dahil hindi ako nangarap na magkaroon ng asawa na gano'n ang pag-uugali. Mama Mia, hindi sa pagmamayabang pero yung mama ko po ay galing sa may kayang pamilya. Yung papa ko ay galing sa hirap. Parang halos magkapareho ata ang kwento naming dalawa ni Z maliban lamang sa mga charities na tinutulungan ng papa niya. Kaya hindi ko talaga nagugustuhan ang pag-uugali ng girlfriend ko. Mama Mia, alam ko, merong iba sa inyo ngayon na tumataas ang kilay pero siguro normal sa karamihan naming mga lalaki ang hindi talaga nakikipaghiwalay ng kusa sa mga babae. Ewan ko kung ako lang ba pero mas gusto kong ang babae ang nakikipaghiwalay sa akin. Kaya ang ginagawa ko ay hindi ko na lang masyadong binibigyan ng halaga ang girlfriend ko hanggang sa makahanap ng iba o hanggang sa magsawa at siya na ang umayaw sa akin. Kaya ayon nung mga panahon na yon, bumalik tayo sa topic kung saan kaming dalawa ni Z. Noong mga panahon na yon ay pinagpala ako ng perlas ng kanyang silanganan. Habang ginagawa ko yon ay dahan-dahan ko na ring ibinababa ang short na suot ko. Pareho kami nung mga panahon na yon na wala ng mga underwear na suot kaya nung mahubad ko ang short ko ay lumabas na ang alaga ko. Mama Mia, nung nakalabas na ang alaga ko ay bumalik ako sa mga bulubundukin niya. Yun naman ang pinagpala ko ng husto. Si Z nung mga panahon na yon ay panay ungol lamang, panay haplos sa akin at panay yakap. Hinalikan ko ulit ang kaniyang mga labi at sa pagkakataong ito ay mas hot na ang mga halik niya sa akin. Tinanggal ko na rin ang t-shirt na suot ko. Parehas na kaming walang mga saplot dalawa. Napakasarap damhin ang mainit niyang katawan. Naghalikan kami ng todo at alam kong handang-handa na ang sandata ko. Dahan-dahan ko itong pinapasok sa kanya. Sobrang naging ungol niya, Mama Mia. At nagulat ako dahil nung binigla ko ay napaaray siya. Sabi niya, stop daw muna. So tumigil ako. At dun ko nalaman na ako pala ang nakauna kay Z. Napakahigpit pa niya. Nakita kong may mga patak ng luha na tumutulo sa kanyang mga mata kaya agad kong pinahid ang mga yon at hinalikan ko siya. Hinalikan ko siya na punong-puno ng pagmamahal para unti-unting mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa medyo hindi na humihigpit ang hawak niya sa akin. Kaya pinagpatuloy ko na. Sumasakit at umaaray pa rin ng ilang sandali pero makalipas yun ay napalitan na naman ulit ito ng mga matatamis niyang ungol. Hanggang sa narating na naming dalawa ang ligaya. Mama Mia, first time ko pong magpaligaya ng babae na hindi po inilalabas.
ang akin. Wala pong withdrawal na naganap. Wala po sa isip ko nung mga panahon na yon ang posibilidad na baka magbunga ang ginawa naming dalawa. Ilang minuto akong nasa ibabaw pa rin niya hanggang sa nakiusap na siyang umalis na raw ako dahil nabibigatan na raw siya at magbabanyo din daw siya. Kaya yon, nahiya ako nung mga panahon na yon. Pumasok siya sa banyo at ako naman ay nag-iisip kung ano ang gagawin ko. Ewan ko, meron yatang sariling utak ang aking mga paa. Bigla akong tumayo at sinundan siya sa loob ng banyo. Napakasarap niyang tignan na hubot-hubad, Mama Mia, na nakatalikod sa akin. Hindi ko na namalayan na lumalapit na ako sa kanya. Hanggang sa niyakap ko siya mula sa likuran. At doon ay pinagpatuloy namin ang init na aming pinagsaluhan sa kama. Siguro nga ay pareho kami ng nararamdaman nung mga panahon na yon. Kahit na narating na namin ang ligaya ay hindi pa rin kami tapos at mas lalo pa rin naming ninanais ang isa't isa. Parang hindi mapawi-pawi ang uhaw namin sa bawat isa. Kaya ayon, sa pangalawang pagkakataon ay may nangyari sa amin. Sa pangalawang pagkakataon ay ipinunla ko sa kaloob-looban niya ang aking mga punla nung mga panahon na yon. Nakatatlong rounds kami noon. Mag-aapat sana pero nagreklamo na siya dahil mahapdi na raw yung sa kanya. Hindi naman po sa pagmamayabang pero talagang gustong-gusto pa noon ng sandata ko. Salamat ha. Salamat dahil nagtiwala ka sa akin at pumayag kang ako ang mauna sa'yo. Patawarin mo ko kung hindi ko napigilan ng sarili ko ha. Sinabihan ko pa siya, Mama Mia, na baka love at first sight nga yung naramdaman ko sa kanya. Okay lang yun, don't worry. I can handle myself. Z, gusto mo bang harapin ko ang daddy mo? No, hindi pa ako ready para sa isang relationship. Hindi ako papayag. Pagkatapos ng may nangyari sa atin, tapos ako pang nakauna sa'yo, ganun-ganun na lang na yun. Kung gusto mo, aakyat ako ng ligaw sa inyo. Gusto kong manligaw sa'yo. Gusto kong ipakita sa'yo na handa akong mag-antay hanggang sa maging ready ka na. Alam mo, Gray, I think kailangan na nating matulog. Yun lang ang naging sagot niya sa pagtatapat ko ng aking nararamdaman. Then magkayakap kaming dalawa hanggang sa nakatulog kami. Kinabukasan nagising ako na mukha niya ang nakikita ko. Napakasarap naman talaga sa pakiramdam kung itong mukhang to ang makikita ko sa araw-araw na pagmulat ng aking mga mata. Pagkatapos nun ay naganda na kami para umuwi na nga. At dahil meron ng habal-habal, Mama Mia, ay kailangan na naming sumakay doon. At nung nakasakay na kami ay pasimple akong nakikipag-usap sa kanya. Dahil nakita akong parang ngumingiwi siya nung umangkas na siya sa habal-habal. Alam kong humahapdi pa rin yung sa kanya, Mama Mia. Pinalingon ko siya sa akin at hinalikan ko siya sa noo. Niyakap ko siya mula sa likod. Nung dumating kami sa highway, sabi niya magbabas na lang daw kami papuntang terminal. Dahil dun naman daw siya susunduin. Tinanong pa niya ako kung anong sasakyan ko papunta sa amin. Pagkatapos ay may binigay siyang isang sobre sa akin at nag-thank you siya. Pero hindi ko yun tinanggap, Mama Mia. Hindi ko yun tinanggap dahil alam kong kapag tinanggap ko yun ay yun na ang magiging huli naming pagkikita. Ayoko na yun na ang magiging huli. Gustong-gusto ko pa siyang makita. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Mayroong kirot sa dibdib ko nung mga panahon na yon.
sa posibilidad na naiisip ko na baka hindi na nga kami magkitang dalawa ni Z pagkatapos ng nangyari sa amin. So ayun, nagdesisyon ako na magbuboost na lang ako para i-cherish din ang moment na kasama ko siya. Hanggang sa makatulog siya sa dibdib ko. Walang pag-aalinlangan at agad akong nag-selfie habang natutulog siya sa dibdib ko. Sobrang ganda niya talaga, sabi ko habang tinititigan ang selfie kinuha ko. Hindi lang sa pisikal na anyo, pero lalong-lalo na sa kanyang kaloob-looban. Napakaswerte ng magiging asawa niya at nasabi ko sa sarili ko na kailangan ako yon. At kung mangyari man yon ay hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino man. Mamahalin ko siya kagaya ng pagmamahal ng papa ko sa mama ko. Na hanggang sa mga panahon na yon ay sila pa rin at going strong pa rin ang kanilang relasyon. Pagdating namin sa terminal ay humalik talaga ako sa lips niya. Bago ko pa siya binitawan at pababa na siya ng bus dahil marami ng tao noon. At doon, Mama Mia, hindi ko na napigilan ang sarili kong maluha. Kasi paglabas namin at pagbaba namin ng bus ay may sumalubong sa kanyang sasakyan na susundo sa kanya. Hindi ko na kaya pang bitawan si Z nung mga panahon na yon. Pero nagsalita siya. Soon, makakalimutan mo rin ako. Makakasama mo rin ang isang babaeng nararapat talaga para sa'yo. Sorry, Gray. Ayoko munang pumasok sa isang relasyon na hindi ko mabigyan ng oras at lalong hindi ko kayang mapanindigan. Sorry talaga. Huwag mo na akong hintayin dahil kapag ginawa mo yun, masasaktan ka lang naman. Grabe yung iyak ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hindi ko na kinaya kaya yumakap ako sa kanya. Si Z naman ay hinaplos-haplos ang likuran ko. Kung tayo talaga. Mama Mia, agad na siyang bumaba ng bus. Habang ako ay bumalik sa pagkakaupo at umiyak. Tsaka lang ako tuluyang bumaba ng bus nung nakita kong umalis na ang sasakyang sumundo sa kanya. Mama Mia, pagdating ko ng bahay, nung maghuhubad na sana ako ay may nakapkap akong parang may makapal na something sa pocket ko. And there, nakita ko yung sobrang hawak niya kanina na binigay niya sa akin pero hindi ko tinanggap. Pinasok pala niya yun sa pocket ng jacket ko. At doon, may pera doon na ibig sabihin kabayaran ng naging serbisyo ko ng pagsama ko dun sa school. At meron ding isang hand letter inside. Hi to you, Gray. I write this letter around 4:05 a.m. because you're sleeping already. I'm so happy na nakasama kita even in a short period of time in my life. It sounds weird, pero unang kita ko pa lang sa'yo na-admire na talaga kita. Nahalina na talaga ako sa'yo. I don't know why, parang kakaiba ka para dito sa puso ko. And I can't even explain why hindi ko napigilan ng sarili kong bumigay sa mga halik at yakap ko. Sa mga halik at yakap mo. Hindi ko napigilan ng sarili kong ibigay ang pagkababae ko sa'yo. And speaking dun sa nangyari sa ating kagabi, don't worry, walang makakaalam noon. Ako lang at ikaw. I'm so sorry talaga pero ayoko talagang makasira ng relasyon. I know you're already taken because I saw your lock screen sa cellphone mo. At sa gwapo mong yan, syempre nakakapagtaka kung hindi ka taken, 'di ba? Syempre meron talaga. Sorry talaga ha, at sana hindi ako makakasira ng relasyon ninyo. And if ever man mag-worry ka man sa akin, kung sakali mang
Maiisip mo ang nangyari sa atin. Maiisip mong ikaw ang nakauna sa akin. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako at kayang-kaya ko ang sarili ko. Sana mabasa mo to. At sana makalimutan mo na rin ang nangyari sa atin. Sana ganun din ako. I'm really, really sorry talaga. Goodbye, Gray. Mama Mia, habang binabasa ko yun, ay hindi ko napigilang humahagulgol na ako. Hindi ko napigilan na naalala ko lahat ng mga nangyari sa amin. Naalala ko kung paano siya nanginig nung gabing yon. Kung gaano kainit ang kanyang noo. Kung gaano kataas ang kanyang lagnat. Naalala ko kung gaano kasarap na makulong siya sa aking mga bisig. Naalala ko kung paano tumibok ang puso ko habang hinahalikan ko ang kanyang noo. Naalala ko kung paano ako kinabahan habang magkahinang ang aming mga labi. Hindi ko alam na kaya pa lang ng isang taong kakakilala mo pa lang na maging ganito ang epekto sa buhay mo. Yung girlfriend ko, Mama Mia, hindi po ako nakaramdam ng ganito sa kanya. Alam kong nagtaksil ako. Pero para sa akin, wala na rin naman kaming dalawa. Naisip ko nung mga panahon na yun, kung sana pinalitan ko yung lock screen ng cellphone ko. Baka nagbago pa ang narratives naming dalawa ni Z. Umiyak ako ng umiyak sa kwarto ko nung mga panahon na yun. Hindi ko alam kung papaano ko pipigilan ang mga luha ko. Hindi ko alam kung papaano ko kakalimutan si Z. Kung papaano ko ibibigay sa kanya ang hiling niya. Nakalimutan ko na lahat ng nangyari sa amin. Hindi kasi ganun kadali yun, Mama Mia. Well, hindi naman ako anghel. Meron naman talaga akong mga nakaniig dati na hindi ko karelasyon. Pero lahat naman yun ay pang one night stand lamang. Kahit nakakakilala pa lang namin ni Z, hindi ko kailanman inisip na pang one night stand lamang siya. Ang totoo niyan, Mama Mia, nung unang araw pa lamang o nung unang kita ko pa lamang sa kanya, inisip kong siya na ang babaeng gusto kong maging asawa. Siya na ang babaeng gusto kong maging ina ng mga anak ko. Pero papaano? Papaano na mangyayari yon gayong hindi na kami magkikita pa ulit? Papaano na mangyayari yon gayong tinuldukan na niya ang lahat sa amin kahit hindi pa lang naman kami nagsisimula? Papaano ko ba sasabihin kay Z na tunay ang nararamdaman ko sa kanya at hindi lamang yun bugso ng pagnanasa ko, kundi bugso talaga yon ng damdamin kong nagmamahal sa kanya ng totoo? Papaano ko sasabihin ang lahat ng ito kung hindi na kami magkikita pa ulit? Hay, grabe naman. Yes, wala pong ending. So, ibig sabihin, may part 2 bukas. O, kaya pa naman. Hanggang part 2 lang naman to dahil maikli lang naman talaga. Hindi naman masyadong mahaba. Kaya lang, kapag basahin ko pa ito ay baka abutin tayo ng 2 oras. Charot lang. Kaya, ayan. O, diba? Bukas na natin tatapusin ang kwentong ito ni Gray. O, ayan na yung sinasabi ninyo na lalaki naman ang sender. Kasi hindi ko naman maano tong sender eh. Pag babae, alam nga namang gawin kong lalaki, diba? So, ayun na nga. Bukas, atin pong dudugtungan at tatapusin ang kwento ni Gray. Naku naman, makikita niya ulit itong si Z. Ano kayang mangyayari kay Gray at dun sa girlfriend niya? Naku naman, mga lalaki talaga, oo. Oh, ang lakas-lakas ng loob manligaw, pero kapag hindi na nagwo-work
ayaw namang makipaghiwalay ng maayos, parang dinidedma na lang tayo. Charot lang. Hindi kita ginajudge, Gray, ha? Kasi sabi mo nga, pangit din ang ugali nitong girlfriend mo. Pero sana sa mga lalaking nakikinig ngayon, sana you have to learn to be honest. O, maging honest kayo sa isang tao, lalong-lalo na sa mga karelasyon ninyo. Kung ayaw nyo na, kung tingin nyo pangit ang ugali, tapos sinabihan nyo na, ayaw pa rin baguhin, tapos inaaway pa kayo, mga ganun tulad ni Gray, naku, derechahan na, 'di ba? Sabihin nyo na ay nako, hindi tayo magkakasundo at hindi ito magwo-work dahil hindi ako pwedeng makipagrelasyon ng matagalan o hanggang kasalan ng ganyan ang pag-uugali. Dapat ganun. Dapat pinaprangka nyo. Hindi yung parang manlalamig kayo bigla tapos aantayin nyo na magsawa yung babaeng magkipaghiwalay, 'di ba? Kahit naman ganun ang ugali ng girlfriend mo, Gray, deserve pa rin niyang malaman ang nasa isip mo. Deserve pa rin niyang malaman na hindi mo na pala iniisip na maging katuwang siya sa habang buhay. Diba? Ganun lang naman yun. Just learn to be honest, okay? I have nothing against you, Gray. Dun sa mga lalaki lang talaga na hindi makapagsabi ng maayos. Kaya naman talaga, nakakapag-cheat. Kasi, imbis na maging honest ka, inililihim mo, kinikimkim mo yung nararamdaman mo. Kaya, ayun, sa iba mo pinapalabas. Charot lang. Anyways, hanggang bukas, tapusin natin ang kwentong ito ni Gray. Kaya abangan nyo po. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Pakikinig lang pala kasi wala tayong video. Sana naman, wag nyong pag-isipan na ibang tao yung nasa pictures dyan sa aking video na in-upload ngayon. Dahil ako po yan nung mga panahong hindi pa po uso ang Only Rice. Maraming salamat sa pagkikinig at pagsuporta. Hanggang bukas ulit. Ako ang inyong Mama Mia. Thank you so much. Enjoy the rest of your day and kita-kits bukas. Magandang araw sa inyong lahat.